Nagsimula ang palabas sa isang police officer na nagngangalang Kyung. Galing siya sa Hong Kong at ngayon ay dumating siya sa Amerika para dumalo sa kasal ng kanyang tito na nagngangalang Bill. Sinundo siya ni Bill sa airport at sa daan, sinabi ng tito na nakatira siya sa Bronx at nagmamay-ari din siya ng supermarket. Nalaman ni Kyung na ang lugar ng Bronx ay mayroong mataas na lebel ng krimen. Nang dumating ang dalawa sa bahay ni Bill, napansin ni Kyung ang maraming larawan ng kanyang pamilya na nakadikit sa dingding. Sinabi ng tito na isasama siya sa supermarket upang ipakilala sa kanyang nobya. Nakita ni Kyung ang Wing Chun wooden dummy ni Bill at agad na sinubukan ito. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang kapitbahay ni Bill na nagngangalang Danny na isang batang Chinese-American para batiin si Kyung. Pagkatapos ay sinamahan ni Bill at Kyung ang bata na makasakay sa school bus. Bago umalis ang bus, binigay ni Kyung kay Danny ang kanyang lumang video game na ikinatuwa naman ng bata. Sa sumunod na eksena, nakarating ang magtito sa Waha Supermarket kung saan nalaman ni Kyung na ito ay nasa ilalim ng renovation. Ito ay dahil malapit nang ibinta ni Bill ang supermarket. Nakita ni Kyung ang isang babae sa loob ng supermarket at naisip niya na ito ang nobya ng kanyang tito. Subalit si Bill ay lumapit at sinabing hindi niya ito nobya kundi ang kanyang tindera na nagngangalang Tina Chang, at tutulong din sa pagsasaayos ng kanyang kasal. Pagkatapos ay ipinakilala ni Bill ang kanyang nobya na nagngangalang Whitney. Nagagalak si Whitney na makilala si Kyung at sinabing marami itong narinig tungkol sa kanya mula sa mga kwento ni Bill. Sa eksaktong sandali, nakilala ni Kyung ang potensyal buyer na nagngangalang Elaine at pagkatapos ay nag-usap si Bill at ang buyer sa opisina na may one-way mirror. Nag-aatubili si Elaine sa presyong nais ni Bill kaya tinanggihan niya ito. Habang si Bill ay tumutulong sa supermarket, dumaan siya sa one-way mirror at gumagawa ng mga nakakatuwang bagay na walang kaalam-alam na pinapanood ito ni Elaine sa loob ng opisina, habang si Elaine ay pumayag din na bilhin ang supermarket. Ilang sandali pa, si Kyung ay pumasok sa opisina para ipaalam sa kanyang tito ang pagdating ng kanyang kaibigan na nagngangalang Steven. Napahiya naman si Kyung nang malaman na nakita ni Elaine ang kanyang pinaggagawa sa harap ng salamin. Sinalubong ni Bill si Steven na dumating upang ipahiram ang sasakyan ng kanyang amo para sa kasal ni Bill. Nang si Elaine ay paalis, inimbitahan ito ni Bill sa kanyang kasal at ito ay bukas na gaganapin. Si Elaine ay nagagalak at tinanggap ang imbitasyon. Sa gabi, napansin ni Kyung ang local biker gang sa labas ng apartment. Nagmadali siyang lumabas para protektahan ang kotse ng amo ni Steven dahil sinisira ito ng mga gangster sa sandali ng karera. Kinabukasan, ang araw ng kasal ni Bill kung saan si Kyung ay nakaupo sa tabi ni Elaine ay nag-alok na tumulong sa mga trabaho sa supermarket dahil magtatagal pa siya sa Amerika. Masaya si Bill sa naging pasya ni Kyung dahil aalis sila ni Whitney para sa kanilang honeymoon. Kinabukasan, binisita ng mag-asawa si Kyung upang ibigay ang ilang papeles para ipapirma ito kay Elaine. Sa sumunod na eksena, habang tinutulungan ni Kyung si Elaine sa opisina, napansin nila ang ilang miyembro ng biker gang na nagtatangkang magnakaw ng maraming paninda ng supermarket. Sa counter, sinikap ni Elaine na kausapin ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Angelo at sinabing bayaran ang kinuha nitong paninda. Nang si Angelo ay nagalit, lumapit ang isang Chinese na miyembro ng gang at binato si Elaine ng mga paninda. Pagkatapos ay dumating si Kyung doon at binugbog ang lahat ng mga gangster kaya naman ay nasira ang ilong ni Angelo. Pagkatapos ng kaguluhan, humanga si Elaine at ang mga empleyado sa pagharap ni Kyung sa mga gangster. Sa daan pauwi habang hawak ang papeles, napansin ni Kyung ang ilang kalalakihan na may masamang binabalak sa isang babae na nagngangalang Nancy. Sinundan niya ang mga ito at binalaan, subalit siya ay nabigla nang malaman na ang babae at ang mga kalalakihan ay mga miyembro ng local biker gang na pinamumunuan ni Tony. Sinadya nilang akitin siya papunta sa lugar para isagawa ang kanilang paghihiganti. Na-corner ni Tony at ng kanyang gang si Kyung kung saan ay pinagbabato siya ng mga bote. Nang tinangka ni Angelo na paputukan si Kyung, pinigilan siya ng isa sa mga miyembro na nagngangalang Lisa ngunit ang babae ay sinaktan. Si Nancy ay nagalit at inatake si Angelo at agad na umalis kasama si Tony na sumunod sa kanya. Lumipat ang eksena kung saan nabunyag na si Nancy ay ate ni Danny. Nadatnan niya ang kapatid habang naglalaro ng video game at nalaman na ito ay regalo ng nagngangalang Kyung na pamangkin ng kanilang kapitbahay. Hindi alam na si Kyung ay ang lalaki na kanyang inakit.
Si Nancy ay lumabas upang itapon ang basura at sa sandaling iyon ay nakita niya ang sugatang si Kyung. Lumabas din si Danny nang marinig ang pagdaing at nakita si Kyung na nawalan ng malay sa sahig. Kinabukasan, nagising si Kyung sa kanyang apartment kung saan sinabi ni Danny na ang kanyang ate ang nagbihis sa kanya at ang gumamot sa kanyang mga sugat. Wala pa ring alam si Kyung na si Nancy ang umakit sa kanya kagabi. Bumangon siya at sinabing kailangan niyang pumunta sa supermarket para ipaalam kay Elaine na nawala niya ang papeles sa sandaling kumprontahin siya ng mga biker gang. Sa kanyang daan, muli na naman siyang sinundan ni Tony at ng kanyang gang. Sinikap niyang tumakas hanggang sa marating niya ang isang parking lot, at nagawa niyang takasan ang mga biker gang. Pagkatapos, ipinakita ang pinuno ng ibang grupo ng gangster na nagngangalang White Tiger na nagkaroon ng diamond deal sa ilang kalalakihan. Sa sumunod na eksena, nabunyag na ang pinuno ng biker gang na si Tony ay kasintahan ni Nancy kung saan hinatid ito sa apartment. Pag-alis ni Tony ay malapit na rin sina Kyung at Danny sa apartment. Sa parehong sandali ay napansin ni Angelo ang ilang sasakyan na nagkabungguan malapit sa apartment ni Nancy. Tumakbo siya at kinuha ang isang malita na hawak ng isang lalaking naghihingalo. Nais ng gang ni White Tiger ang diamond kaya sinundan nila si Angelo. Nakita sila ni Kyung at Danny kaya nagtago sila sa hallway ng apartment. Binuhat ni Kyung si Danny at iniwan ang wheelchair. Samantala, itinago ni Angelo ang diamond sa una ng wheelchair at sinikap na makatakas ngunit nahuli siya ng miyembro ni White Tiger na nagpanggap na mga pulis. Habang tinatanong nila si Angelo tungkol sa mga diamond, dumating ang mga tunay na pulis at sila ay inaresto kasama ang ilang miyembro ng sindikato. Binuhat ni Kyung si Danny pabalik sa apartment kung saan si Nancy ay nagtago mula kay Kyung. Si Danny ay nasurpresa at masaya nang malaman na binilhan siya ng ate ng bagong unan para sa kanyang wheelchair. Nang marinig ni Nancy na ang kanyang kapatid ay nahihiya at nalulungkot dahil sa kanyang kapansanan, napilitang magpakita si Nancy at humingi ng paumanhin kay Danny at Kyung. Nabigla si Danny nang malaman na magkakilala na pala sina Nancy at Kyung. Subalit ayaw ni Kyung na sabihin ni Nancy ang tungkol sa anuman sa kanyang kapatid, kung paano sila nagkakilala. Pagkatapos ay masayang umupo si Danny sa kanyang bagong unan at ang lahat ay nakaligtaan ang unan na may nakatagong diamond. Inimbestigahan ng mga pulis si Angelo at ang gang ni White Tiger ngunit wala silang anumang ibinunyag. Kaya naman ay pinalaya sila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa gabi, si Angelo ay dumating malapit sa apartment para hanapin ang unan kung saan niya itinago ang mga diamond. Ngunit hindi siya pumasok sa loob dahil ang mga gang ni White Tiger ay kasalukuyang pinaghahanap din ang naturang diamond sa hallway ng apartment. Nagpanggap silang mga FBI at tinanong din nila si Kyung ngunit nagpanggap din na wala siyang kamalayan sa insidenteng nangyari sa araw na iyon. Ang sumunod na eksena ay sa isang bar kung saan si Kyung ay dumating upang makita si Nancy na sumasayaw doon para lang kumita ng pera. Nang makita ng gang ni Tony si Kyung kasama si Nancy, ipinaalam ito kay Tony at agad na pinuntahan sila ng gang. Ngunit ang dalawa ay tumakas gamit ang motorsiklo ni Nancy. Sa kalaliman ng gabi, si Nancy ay tila napapalapit kay Kyung. Ito ang pagsisimula ng kanilang relasyon. Kinabukasan, si Tony at ang kanyang gang ay nagnakaw at sinira ang Waha Supermarket. Inakala nilang ito ay pagmamayari ni Kyung. Ilang sandali pa, ang gang ni White Tiger ay dumating at kinuha ang ilang gang ni Tony. Samantala, tinangka ni Angelo na kunin ang una ni Danny ngunit wala itong natagpuan kaya tumakbo din ito palayo. Ang gang ni Tony ay binugbog ng gang ni White Tiger habang pinupuwersa na alamin ang tungkol kay Angelo na biglang nawawala at walang anumang sinasabi sa ibang mga miyembro ng gang ni Tony. Ang isang gang ni Tony na nagngangalang Lance ay ginawang giniling. Si Kyung ay dumating sa nasirang supermarket at natagpuan si Elaine na nagsisisi na binili ang Waha Supermarket na iyon. Napagtanto na ilang beses nang nabibiktima ng pagnanakaw ang market, nagalit si Kyung at pinuntahan si Nancy. Dinala siya ni Nancy kay Tony na kung saan sila ay nagkaharap. Natalo si Tony sa tunggalian at siya ay sumuko, hiniling kay Kyung na umalis na ito sa kanyang bar. Pagkatapos ay dumating ang isang gangster na binihag ng gang ni White Tiger kasama ang giniling na katawan ni Lance. Sinabi ni Nancy kay Tony na hinahanap ng gang ni White Tiger si Angelo. Nagpa siya si Kyung na isangkot ang FBI na ang totoo ay mga tauhan ni White Tiger.
Natagpuan ni Tony si Angelo kung saan nalaman na ang mga taong iyon ay hindi mga FBI kundi mga tao ni White Tiger. Ibinunyag ni Angelo na ang mga diamond ay itinago niya sa una ng wheelchair ni Danny. Dumating ang gang ni White Tiger kasama si Kyung sa apartment ni Danny. Hindi nila matagpuan ang diamond sa una ng wheelchair ni Danny kaya napagbalingan si Kyung at binugbog. Dinala ng isa sa mga gang si Danny papunta sa silid ni Nancy, naisip na ang kanyang artificial na kwintas ay gawa sa mga diamond. Samantala, inatake ni Kyung ang dalawang lalaki at nagawang hulihin sila. Natagpuan na rin ni Kyung ang diamond. Nang tumawag si White Tiger sa telepono ng isa sa mga gangster, sinagot ito ni Kyung at sinabing palayain nito ang kanyang mga kaibigan kung nais niyang makuha ang mga diamond. Samantala, ibinunyag ni Tony sa mga gang ni White Tiger na si Kyung ang may-ari ng Waha Supermarket. Sa sumunod na eksena, si Kyung ay dumating sa supermarket at sinabi kay Elaine ang tungkol sa mga diamond. Pagkatapos, ang mga gang ni White Tiger ay dumating doon at tuluyang sinira ang supermarket gamit ang tow truck. Pagkatapos ay ipinaalam ni White Tiger ang lugar kung saan niya ibabalik ang mga diamond at bawiin ang kanyang mga kaibigan. Tumawag si Kyung sa mga pulis para humingi ng tulong. Binigyan si Kyung ng recording device at tinuruan siya na ipakita ang isang diamond sa mga gangster, at sikaping pag-usapan ang tungkol sa insidenteng dulot nila pagkatapos nakawin ang mga diamond. Nakipagkita si Kyung sa mga gangster ngunit sa sandali ng kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Kyung na alam na ang pangalan ng kanilang pinuno ay White Tiger. Pagkatapos, ang isa sa mga gangster na nagngangalang Jordan ay tumawag kay White Tiger kung saan inutusan ito na alamin kung si Kyung ay nakikipagtulungan sa mga pulis. Dinala nila si Kyung sa pinag-usapang lugar hanggang sa nalaman nilang si Kyung ay nakikipagtulungan sa mga pulis. Pagkatapos ay nagutos si White Tiger na tapusin si Kyung ngunit nagawa nitong makatakas. Hinabol nila si Kyung ngunit ilang sandali pa, dumating din ang mga pulis at hinabol ang mga gangster. Ang mga gangster ay nakarating sa tabing ilog at pumasok sa isang hovercraft habang si Kyung at ang mga pulis ay sumusunod sa kanila. Ang hovercraft ay dumaan sa mga lansangan at sinira ang ilang mga ari-arian at mga sasakyan sa kalsada. Ang hovercraft ay tila hindi mapipigilan, hanggang sa nagawa ni Kyung na tapusin ang habulan sa pamamagitan ng isang blade na nakuha niya sa isang museum at gamit din ang isang sports car. Sinalubong niya ang hovercraft at binutas ang skirt nito. Pagkatapos ay pinasok niya ang hovercraft at hiniling sa mga gangster na sabihin kung nasaan si White Tiger. Dumating din ang mga pulis at pinalibutan ang hovercraft. Si Nancy, Tony, at ang kanyang gang ay pinalaya. Isinama ni Kyung ang lahat kasama si Elaine sa inayos na hovercraft para puntahan si White Tiger sa lokasyon kung saan ito naglalaro ng golf. Hinabol nila si White Tiger kasama ang kanyang gang at pagkatapos ay iniwan ang pinuno na sugatan habang nakadapa sa lupa. Sa huling eksena, si Kyung, Nancy, Tony, at si Elaine ay napakasaya dahil nagawa nilang talunin si White Tiger at ang mga tauhan nito. Sana ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!